So, ang pag-uusapan natin sa lesson ngayon is paano mo ba i-handle if yung employee mo may full-time job or may part-time job or nag-aaral sa school. So, ang pinaka-recommended way ko talaga kapag mag-hire ka ng isang employee is as much as possible is wala silang ginagawang anything else, like anything full-time job pa yan or part-time job or may school pa sila. Kasi based on my experience is nag-hire na ako ng may full-time job, nag-hire ako ng may part-time job, nag-hire ako ng nag-aaral sa high school, nag-hire rin ako ng galing sa college, etc. In conclusion, ang nangyari sa kanila is hindi sila tumagal dahil hindi rin nila kinaya i-time management ng kanilang working hours at dun sa ibang mga ginagawa pa nila. Ganon rin sa mga clients natin kapag nagtatanong sila if meron kang other jobs dyan or may other side hustle ka bang ginagawa, ang sabihin mo lang wala, naghahanap ka ng full-time job, gusto mo lang mag-focus lang doon sa job na ibibigay nila. Kasi ayun yung gusto marinig ng mga client natin. So kung ako sa iyo, is tuloy ka naman mag-hire if gusto mo talaga ng mga may full-time job or may part-time or nag-aral pa lang para makatulong sa kanila. Pwede naman, depende yan sa iyo. Pero sa akin, gusto ko kasi less stress at less pagod sa paghahanap ng another employee na naman. Kaya ako naghahanap ng full-time lang na employee para doon lang siya mag-focus doon sa ibibigay ko mga project or sa mga ibibigay ko mga works doon sa kanya. So it depends on you if gusto mo. Pero ang recommended ko talaga is wala silang something else na ginagawa on the side. So ang pag-uusapan sa next lesson is paano nga ba i-handle yung employee habang wala ka pang client na ihaharap sa kanya. Kasi ang unahin mo talaga is maghanap ng employee. Paano mo nga siya kakausapin about sa client mo. So see you on the next lesson.